magsimula, ina-acknowledge po natin ang presence ng ating mga pastor, kay Pastora Wen, Pastora Saibel, Pastora Babes, and Pastor Archie, at sa lahat ng mga kapatid na naririto. Di ba po, kumbaga, nabuo ulit yung mga pastors natin na dati pag Sunday, meron sa Nasugbu, yung iba na-invite sa ibang churches, pero yung kabutihan ng Panginoon talagang binibigay sa bawat isa sa atin. Praise God. At ngayon po, syempre po, bago tayo makarinig ng magandang balita sa ating Panginoon, meron tayong mga kapatid na nakalista dito at magbibigay ng testimonies kung paano ang Lord ay kumikilos at patuloy nakikilos sa kanilang buhay. So yun po, tawagin ko po ang ating kapatid, Sister Cecil Bocar. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako una sa Panginoon at nagpupuri sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na binibigay niya. No? So yun nga po, last week ng midweek natin, so shinare ko po sa inyo yung nanay ni Ming. So hanggang ngayon, yung pa rin po. At ang napapasalamat lang po ako sa Panginoon sa kanya dahil kahit nadala siya ng hospital, hindi po siya na-confine, so malaking bagay po yun kasi mahirap po talaga na nasa ospital kasi unang-una po yung magbabantay, pabalik-balik. So napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya inalaw na mangyari yon at nakauwi pa rin po siya ng bahay. Yung pangalawa ko naman po yung pagpapasalamat sa Panginoon, yung tiyuhin ko naman po, parang this week lang po yon yung kapatid ng nanay ko na nasa Indang. So ganun din po yung case niya, inuubo. So uso po yata yun ngayon, no? Inuubo, hindi raw po siya makahinga. So hindi ko alam bakit may malapit namang kapatid ng nanay ko doon, ba't dito siya tumawag sa amin sa Amaya. So wala po akong choice, kundi sabi ko hindi ako pwede nung gabing yon. So ang pinapunta ko po yung kapatid ko at saka yung hipag ko para samahan siya sa doktor kung talagang hindi niya nakaya. At yun nga po, pinadalan ko na lang po siya ng pera para in case na kung kailangan niyang makumpine o ano man yung kailangan. So isang bagay din po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nung pipray ako, hindi rin po niya inalaw na makumpine yun, pinauwi po dahil wala po daw doktor na titingin sa kanya. So kinabukasan na lang, Monday na lang daw po bumalik. Saturday sila pumunta doon. So ang tagal, Monday pa siya pinababalik. So sa kabutihan ng Panginoon, di naman po siya na-confine at yung pinauwi nga po. At yung gamot lang po at sabi nga nung doktor, kinabukasan nung siya ay nagpa-x-ray, buti na lang po dinala agad dahil kung hindi, konti nilang may tubig na ulit yung baga niya. O salamat sa Panginoon dahil hindi niya inalaw yung mga bagay na yon. At sabi ko nga talagang Panginoon, yung mga napapanahon yata yung mga may mga sakit, no? Pero sabi ko, ikaw po ang bahala sa lahat ng pamilya ko. Alam ko naman na napakabuti mo at Diyos ka nang mapagpagaling. At eto pa nga po, ngayon, so kanina umaga, pagising ko, si Lexi po ay nagsusuka. So hindi ko po alam kung bakit, kung nalamigan ba siya o nadede niya yung natira niyang gatas kagabi. O hindi ko po alam kasi yung sinusuka niya ay malaway, malapot, wala naman po siyang ubo, wala naman po siyang lagnat. So tinignan po, inobserbahan ko po, pero panay-panay yung suka niya. Pero may interval naman po, mga oras naman po. Kaya lang, parang limit, siguro naka-6 na siya na suka. So nagdesisyon na po kaming dalhin siya sa hospital kanina, doon nga po kay Manas. At bago po kami pumunta doon, pinag-pray siya ni Nana, nag-pray din po ako. At sabi ko sana umabot kami. Pero praise God, di po kami umabot dun sa pedya. Pero sabi ko kailangan siyang matingnan. So sabi nung guard doon, kung pwede, okay lang daw ba sa ER. Sabi ko, Dok, kahit sa dun sa guard, kahit sa ER lang, kasi hindi pa siya umiihi. Baka inisip ko, kaya nagsusuka kasi baka may UTI. So inassist naman po kami dun sa ER. At pagdating namin doon, di naman siya sumuka. Kaso yung pinainom sa kanyang Pedialyte, di niya gusto. Ayaw niyang inumin, tubig lang po yung hinihingi niya. So hanggang 2 o'clock kanina ay nandun po kami. So obserbahan, hindi naman po siya sumuka na. So sabi ng doktor, pwede na raw po kami umuwi kasi hindi na naman daw po siya sumuka.
So pasasalamat ko sa Lord no, na hindi ulit na-confine yung mga pasyente ko. Puro kami pinapauwi. So, sakto pag-uwi namin ng 2, pagdating sa bahay, dun siya sumuka. So kasi kumain siya ng Skyflakes. So, nakadalawang anak na po ako. Ngayon ko po lang nalaman na pag po pala sumusuka ang bata, wag daw po kaagad paiinumin or papakainin kasi ang tendency nun, isusuka din ulit. Sabi ng doktor, wag ko daw pong painumin. Naawa naman po ako, di pinainom ko. Di yung nga po, pagdating namin sa bahay, doon siya sumuka. Tapos, sumuka ulit siya ng 2:40. Tapos, mga 3:30, parang ganun, sumusuka ulit siya. Tapos sabi niya, Mama, gusto ko talaga water, ganun siya. Naawa naman ako kasi baka ako nagugutom na nga. Pinainom ko po. Pagkainom, sumuka po ulit. Natakot na ako. Sabi ko, ay matulog ka na lang, Lexi. Mamaya ka na talaga mga 4 hours bago kita padedehin. Nakatulog po siya. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit ganun yung pangyayari, no, may mga bagay na hindi niya inaalaw na alam niyang mahihirapan ako. So, sabi ko nga, attend ba ako? Magmi-midweek ba ako? Kasi sabi ko, pero gusto ko talaga. Kaya lang, yun nga, nangyari kay Lexi yun. So sabi ko, parang hinaharangan talaga ako ng kaaway. Pero sabi ko, hindi. May nabasa ako sa FB. Yun ngang may sakit ang anak niya, yung pastor. Kailangan dalhin yung anak niya sa ospital, pero nagdiretso pa rin yung pastor sa pagpipreach. Hindi niya inalaw na may mangyaring masama. So sabi ko, ako din, dadiretso ko, tutulog naman si Lexi. Iniwanan ko po siya sa hipag ko. Sabi ko kay Meng, nag-chat ako. Sabi ko, Meng, a-attend ako ng midweek. Sabi ko gano'n sa kanya. Kung dadiretso ka sa bahay, sige lang. Ako magmi-midweek ako. Sabi ko, kasi baka inaano lang ako ng kaaway na wag ako mag-midweek eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw na po. Alam ko naman na lahat ng bagay yung kontrolado mo. Kaya a-attend po ako para sa gawain mo at hindi po ako pahahadlang sa kaaway. Kaya nandito po ako ngayon at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko naman na hinipo niya na si Lexi. So sa Diyos po ang pasasalamat at papuri. Ayun, purihin ang Panginoon. So, yun nga, alam po natin na sa panahon ngayon, sabi nga, walang pinipili, bata, matanda, talagang kahit ayaw natin, nagkakaroon ng karamdaman. Pero sabi nga bilang isang Kristiyano, alam naman po natin ang mga bagay na yun ay talagang may kontrolado ang Panginoon. So, kung ano man po yung mga nararanasan natin, ang the best na we can do is to pray. Kasi alam naman po natin na prayer is the best weapon against all trials. So yun po, at napagtagumpayan po ng ating kapatid. At ang susunod po ngayon ay Sister Au na magbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Magandang gabi po. Ayan. Una po, binabati ko yung sarili ko kasi anniversary po namin. Ayan. Parang sabi ng kapitbahay ko kung ilang taon na raw kami, kung ilang taon na, kung hindi ko na mabilang, hindi ko na rin tinandaan kung ilang taon na po kaming, kung ilang taon ko nang pinipilit na kami. Naku, sinend ko pala yung link sa mga kamag-anak ko, baka makarating sa tatay. So una po, salamat sa Panginoon. Ang dami ko answered prayer. Una, may na-send po ako, medyo malaki-laking halaga po yun na puhunan ko po kasi yun sa GCash. Na-send ko po sa GCash na hindi po sa akin nakapangalan. Gusto ko na namang umiyak kasi sabi ko, maabala ko na naman pupunta na naman ako doon. Pero hindi ko rin sure kung active pa yon kasi dinilit na eh. Dinilit na yung GCash na yon dahil nga para hindi na po magamit. Pero hinayaan ko lang, hindi po ako sobrang kinakabahan kahit na sa puso ko, bago ko tubuin ng 5 pesos, ang tagal, tapos ang laking halaga nun, puhunan ko sa GCash. Ang hirap po, hindi naman madali po talaga yung ganon. Pero nagpipray po ako sa Lord na nandun yung half trust and half worry, half faith. Sabi ko, Lord, kung hindi man,
saan kaya ako sasayaw nito para sabay ganon. Pero alam niyo po, hinayaan ko lang, umuwi ako ng Batangas, binaliwala ko for 1 week, ang tagal pong nandun, for 1 week, hindi ko po sure kung nandun yung pera. Basta ang alam ko, active yung number, kasi aking number yun eh. Kaso hindi pangalan ko, yung GCash. Sabi lang ni Lani, ipalit ko na raw yung name ko, ganyan. Di, ang dami pong pero sabi ko, uuwi ako ng Batangas kasi para makita ko ulit ang tatay. And another kaba na naman. Magkikita na naman kami ng tatay, so alam ko na naman. Sabi ko, Lord, sana ang tatay hindi talaga po mag-try uminom ng, ayan, ganon. Pagdating po doon, sabi niya, ang hirap pala nito. Nung huli kong tinikman yung gin, ang sumama ang pakiramdam ko. Bumulong ako, Diyos ko, salamat po, sumama ang pakiramdam talaga. Sabi ko, Lord, hindi ko naman sinabing tuluyang sumama ang pakiramdam dahil mahirap din yun, baka mapauwi ako ng wala sa So, pangalawa po, salamat. Dahil una pala po yun. Pag uwi ko po rito, sabi ko, pupunta ako kay Ninang. Magbabaka sakali ako kung kaya kong itrack yung So, praise God. Kahit na po si Ninang ay singkit-singkita na nakuha ko po yung pera, nakabalik po ako sa pagbibusiness ko. Bagaman, hindi po talaga napakalaking bagay, kahit na maliit na puhunan, malaking bagay para sa akin. So, 2 na po. Pangatlo, si Uchi po nagpadala ng lahat ng documents from dyan po sa Bacoor, pinadala sa LBC ng Australia. So, syempre, ang mahal ng bayad, lahat po yun ay naka-notarize dahil kailangan niya po doon sa university. Sabi niya, ate, bakit yung pinadala ni Ining nawawala, hindi dito sa address na to? Pag-pray niyo ko, grabe, kahit po kami nagkukwentuhan lang ni Ining sa video, Ining, kahit po anong ginagawa namin, laging post, pray tayo, pray. Grabe po kami mag-intercede. Hindi ko na lang sinabi sa GC kasi kanina lang yung nangyari. And after 3 hours, sabi po ni Uchi, ate, hawak ko na yung lahat ng dinala sa LBC. Sabi niya, ang dami-daming cake na, alam niyo po yun, kailangan maraming under the table bago maibigay yung ibang mga documents. Pag matagal na kayong wala sa DepEd, bago niyo makuha yung kailangan meron kayong mga padulas. And isang bagay na nakita ko is, ginamit ng Panginoon talaga po yung mga pangyayari para mas lalo tayo magtiwala sa Diyos. So, bagaman hindi po kami, ang sabi ko na lang, kahit po, sabi ko sa sarili ko, pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko na, diba, dapat masaya, gano'n, anniversary, dapat naghahanap ka ng ganyan. So, sabi ko, isang bagay ang lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Binigyan ako ng anak, binigyan ako ng contentment, at na-experience ko kung paano magkaroon ng family. And dahil doon, binigyan ako ng Panginoon ng katatagan na mag-focus lang doon sa kung ano yung aking ginagawa ngayon. At ito yung ministry kung saan nag-i-enjoy po ako sa pag-serve sa God, sa family, at lalo ko pong natututunang mahalin yung sarili ko para mas lalo mag-focus kung ano po ang gustong ipagawa sa akin ng God. Kaya maraming salamat. And panghuli, kanina po nag-start sila JE ng observation dyan po sa Governor's Ferrer para po i-check yung, parang i-observe nila yung may mga special child po. And syempre, alam ko po na napakainit po doon. Hindi ko naman sinabing sanay si JE sa aircon. Kaya lang yung sa Kabso po kasi sobrang, di ba, maganda po doon sa Kabso sa Indang dahil napaka-fresh, tapos kahit po walang aircon. Pagdating po doon kanina, nandyan na pala po siya ang sakit ng ulo. So, dahil sobrang init po, hanggang 2 days daw po sila na mag-observe. And alam ko na mapagtatagumpayan niya po yun kasi kasama po yun para matapos nila yung 20 hours na observation nila. Maraming salamat sa Panginoon dahil kahit kami lang, alam ko na hindi kami pinababayaan ng Diyos, and provision is patuloy po niyang ibinibigay. Kaya ang lahat ng papuri ay sa ating Panginoon lamang. Salamat po. So, yun po. So, nakita po natin sa kabila ng mga pinagdaanan ay talagang naandoon ang pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi nga po, sa ating mga mananampalataya, yung ginagawa natin sa Lord ay hindi nasasayang. Kasi alam po natin, through trials and testing, naandoon ang mga kamay ng Panginoon para patuloy tayong tulungan. At yun po, meron pa po pasalamatan natin ng Panginoon sa buhay ni Brother Eli. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Praise God. Oh, napindot ko pala, ang laki kasi ng kamay. Magandang gabi po sa lahat, no? So, pasalamat din ako sa Panginoon sa mga pagkakataon sa loob ng isang linggo. Salamat sa pag-iingat palagi. Traveling mercy po, ang lagi kong pinagpasalamat dahil nasa kalye po palagi. Nakipagpatintero minsan sa traffic. Kalakasan at yung provision ng Panginoon. Pangalawa, pasalamat din ako sa Panginoon dahil sa tagal-tagal ng panahon, si Joy, ikot na yung buong halos Cavite, kahahanap ng ma-OJT-han. So, pag-uwi namin nung Sunday, tinawagan na siya nung hindi niya inaasahan na pinasahan niya ng application sa Bacoor yata yun, Casa Verde. So, nag-start na po siya nung Monday. Parang mapapadali po yata yung kanyang OJT dahil pag may event po ang tawag nitong hotel, times 2 kaagad yung oras niya. Yun po yung So, sa halip na 8 hours, pag may event ang hotel, times 2, so 16 hours kaagad siya. Kaso lang, ang pinaka-report niya sa akin, paano yan pa? Dahil bawal mag-off ng weekdays. Kasi may mga event, so kailangan siya din ako makakasimba nito. Sabi ko, pagtiyagaan mo na, alam ng Panginoon yung pangangailangan natin at hindi naman panghabang buhay. Mabuo mo lang yung 300 hours, tapos ka na dyan. So, pasalamat ako sa Panginoon dahil pag tayo po talaga minsan kasi siya napapansin ko nawawala ng pag-asa. Hindi na yata ako makakatapos. Sabi ko, makakatapos ka. Loobin ng Panginoon, makakahanap ka din. Huwag ka lang tumigil. So, sa ganon, wala naman silang tigil na paghahanap. Iwan ko kung ilang application ang naubos niya bago siya nakakita. So, praise God, no? Kasi ang Panginoon talaga, hindi talaga nagpapabaya sa ating mga mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Ayun, salamat po Brother Eli. At yun naman po ay talaga kasama sa prayer ng bawat isa. Kaya nga po yun, ini-encourage ko din po ang bawat isa na kapag po tayo may mga prayer, hanggat hindi na-answer ng Lord, tuloy-tuloy po natin na ilagay doon sa ating mga prayer list. Kasi po nakikita natin, through our prayers, the Lord will work. Ayun po. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord. Ayun po na tulad ni Sister Cecil, merong family na may sakit. So, yun po, nagpapasalamat ako sa Lord sa kabila ng mga ganong pinagdaraanan sa family. Nandun po yung unity ng pamilya namin through doon sa kapatid kong panganay sa babae. So, siya po yung nag-aasikaso doon sa kapatid namin kay Mercy. So, last Wednesday po, nagpunta po sila doon sa East Avenue Medical Center at sa April 3 po, yun na po, na naka-schedule na po si Mercy sa chemotherapy. So yun po, nagpapasalamat ako sa Lord na yun po, lagi na ipagpipray yung kapatid ko at talagang patuloy na pinapalakas sa grasya ng Panginoon. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord sa strength na binibigay niya sa bawat isa sa amin. At yun po, last Tuesday kahapon po. So yun, nung last Monday yata yun na nasa Robinson na po ako, tapos si Thea po pumasok sa school. Dahil nung isang gabi po, almost 1 a.m. na siya umuwi ng bahay dahil nga po sa dami ng mga activities nila. So syempre po, habang wala siya sa bahay, hindi kami natutulog ni Benji kasi maya hinihintay namin gano'n, naghihintay kami ng reply niya. So salamat po sa Lord sa traveling mercy and protection, and nung pong kinabukasan naman na mag-start na po sila noong nung activities nila. So bigla po siyang tumawag sa akin nung nasa Robinson po ako na ramdam ko na naiyak na siya kasi nga po on that day, per subject nila, kailangan po yung kanilang nai-prepare ay magiging, kumbaga, 3 teacher po kasi ang magbibigay ng grades sa kanila. So yung isang classmate niya po na pinagkatiwalaan nila na mag-uwi nung mga inayos nila, inuwi sa bahay, bigla daw pong nag-message sa kanila na nasira daw po yung sa tent na kanilang ginawa. So syempre po, bilang
bilang mga estudyante dahil nga po tatlong subject yon, tatlong teacher ang magbibigay sila sa kanila ng grades. Syempre po nandoon yung pag-aalala niya. So yun nga po, tumawag siya na ipag-pray daw po sila, yung mga classmates niya kasi nga po bawal pong lumabas ng school. Pero dahil ganung sitwasyon, yun po, nag-advise ako sa kanya na magpaalam, pero hindi daw po sila nagpaalam kasi kumbaga gahol na sa oras. So yun po, nagpapasalamat ako sa Lord na kahit kami ay magkalayo ng anak ko, na andun talaga yung pagtitiwala ko sa Panginoon na kahit wala ako, na andun ang presence ng Lord na iaayos at tutulungan ng bawat isa. Kaya yun po, salamat po sa Lord. Pag uwi niya po, yun, kinamusta ko siya. So sabi niya, okay naman daw po. Kaya yun, salamat po sa Lord sa ganun sitwasyon na ikaw bilang magulang, di ba po, na tayong may mga anak na nag-aaral, kahit sabihin pa na yun grade 12 na or high school na, pagdating sa mga activities, tayong mga magulang, hindi pwedeng hindi natin sila tutulungan sa mga hinihingi nila sa atin. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord. At yun pa po, yung isa po yung sa business na meron kami. So, ayun po, parang sabi ko nga, para sa akin, medyo struggle ako sa time, struggle ako doon sa mga schedule na binibigay nila. Kasi nga po, kumbaga ako na lang nagko-control kung ako ba ay pupunta doon or hindi. So, yun po, salamat sa Lord sa wisdom and knowledge na binibigay niya sa akin at doon sa mga tao na inilalagay niya sa grupo ko. At alam ko, sabi ko nga, hindi lang ako na andoon para, kumbaga, magbigay ng yung mag-market, kundi para abutin talaga yung mga kaluluwa na alam ko talaga pagdating sa business, talagang pera-pera ganun, kailangan yumaman ka. Pero sabi ko, every time na sinasabi nila yon, lagi kong kinokontra sa isip ko, Lord, alam ko, kaya mo ako inilagay dito, hindi para dyan lang, kundi may purpose ka. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord. At yung huli po, sabi ko nga, medyo struggle din doon sa isang anak ko kasi nga po, last Sunday, hindi po siya nakasama sa church at malimit po talaga na hindi na namin siya nakakasama. Siyempre po bilang nanay, sabi ko, nag-start siya ng umaattend dito, 7 years old pa lang. Tapos ngayong malaki na siya, alam na niya yung mga bagay na dapat na iayos. Nandun po talaga yung, sabi ko nga, alam ko, at the right time talaga. Bilang isang magulang, yon patuloy pa rin pinagpipray kay Lord na dumating ang time na, yun nga po, makasama si Lance. So, yun po, salamat sa Lord kasi yung mga ganong bagay talagang hindi mo bilang magulang, yung lagi mo siyang nakakasama dito, na kahit na napapagod sa asama. Pero yung ngayon na bilang mga kabataan, kaya nga po yung sabi ko kanina, nabasa ko yung pinost po ni Sister Jamie doon sa natin, sa GC natin. Sabi ko sa anak ko, anak, basahin mo yan. Sabi niya, nabasa ko na po. Alam ko, yung binasa niya yon, nangusap na ang Lord sa kanya. At yun po, salamat sa Lord sa ganung mga bagay na may mga tao na ginagamit para patuloy na ma-enlighten ang isip lalo sa mga kabataan natin. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord sa mga bagay na nangyayari sa aming buhay dahil alam ko na hindi ako nag-iisa, kundi yung promise ng Lord na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord at sa prayer ng bawat isa. Alam ko po na doon sa mga prayer list natin, hindi lang para sa family natin, hindi lang sa mga kaibigan, kundi sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, yun po ay sinasama natin. Ayun po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa exhortation. Alam po natin na bilang mga Kristiyano, kabahagi po tayo sa pagbibigay sa gawain para sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 8. Sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ayun po. So sa atin po bilang mga Kristiyano nga sabi ko na tayo po ay kabahagi sa pagbibigay sa gawain para sa Panginoon. At tulad po sa Macedonian Church, kahit po nakakaranas sila ng paghikahos, naandun pa rin yung puso nila sa pagbibigay dahil alam po nila na ang Lord ang magpo-provide ng kanilang pangangailangan. Ganon din po dito sa ating iglesia na alam po natin na kumbaga ang ating church ay nangangailangan talaga ng maraming pledges, supporters para patuloy na kumbaga ma-sustain yung pangangailangan sa ating church. Kaya po yun, ang bawat isa ay ni-invite ko po na tayo po ay magkaloob sa gawain.
nagpapakalob. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos, sa provision, Panginoon, na patuloy na binibigay mo sa bawat sa amin na naririto, Lord. Alam po namin na mga salaping ito ay hindi para sa amin, O God, kundi para sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa bawat nagbigay at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Lord God, na pagpalain mo ang bawat isa at ang mga salaping ito ay patuloy na maingatan at magamit, Panginoon, para sa gawain sa iyo. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. At ayun po, dahil ito na po yung pinakamahalagang topic na ibibigay ng Panginoon sa atin, at alam po natin na ito po yung magbibigay ng kalaguan sa atin, ang salita ng Panginoon. At ngayon po, tatawagan ko po ang ating South 2 Cluster Youth Pastor, Pastor Archie Portugal. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Ayan po, at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, so, good evening po. Ayan, so, kahit pag pag gabi, good evening, English pa rin talaga, no? So, ayun po. So, ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa patuloy na blessings, sa patuloy na pag-iingat. And sabi ko nga kay Brother Arnie nung Sunday, sabi ko, yung word ni Brother Lowy, halos magkatugma. May mga pasaring, mayroong mga points na sabi ko, yung pa naman yung topic ko for today. So sabi ko, iisa lang talaga ang spirit. At ang sabi ko nga, tuntua ako nun habang nakikinig ako. At ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagkilos niya po sa aming buhay. So, at the same time, sabi ko nga, especially doon sa mga taong nakapaligid din po sa amin, sa kanila pong mga answered prayer na tinutugon po ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sabi ko nga sa family ko, so walang nagkakasakit, napakalaking blessing na po nun. Sobra po talaga. Kasi alam naman natin, tulad ng nasabi ni ate, so hindi lang po mahirap magkasakit, mahal din po. At magastos. At yun nga po, kaya nga sabi nga sa atin, kahalagahan ng pananalangin bawat araw at mapasalamatan po natin ang Panginoon sa bawat araw. At ayun po mga kapatid, ang topic po natin sa gabing ito is Nehemiah's God-given vision. So bago po tayo magsimula, minsan pa tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Amen namin, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa gabing ito. Minsan pa kami po'y samahan ng inyo pong banal na spirito sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral. Lord, patuloy na ang inyong lingkod ay gamitin nyo lamang pong instrumento. Daluyan ng inyong pagpapala. At Lord, sa gabing ito, mabuksan ang aming kaisipan. Matanggap po namin ang inyong pong pagpapala at patuloy na sa gabing ito, ikaw lang po ang siyang maparangalan at patuloy na maluwalhati sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yun po. So, kung papansin niyo po, Nehemiah chapter 1 to chapter 6. So, sinamarize ko po ito pong part po na ito kasi naalala ko po nung last na nag-topic po ng about Nehemiah is ng midweek is si Sister Tatin pa po. So kung maaalala niyo pa po yon regarding po doon sa re-rebuild ng wall po ng Jerusalem. So noong time po na ito, so si Nehemiah po ay isa pong cupbearer ng king noong time po na yan. At the same time, noong time po na yan, nung napakinggan, narinig po ni Nehemiah yung status po na nangyari sa Jerusalem noong time na yon, siya po ay nalungkot, siya po ay talagang nakita po sa kanya, sa kanyang pagmumuka po, yung talagang kalungkutan sa nangyari po doon sa lugar ng kanya pong mga ancestors.
At napansin po ito ng kanya pong hari noong time po na yan. At the same time, nung napakinggan po yan ng hari, tinanong siya ng hari, at the same time, ang sinabi niya doon, na-share niya about doon sa Panginoon ay may ibinigay po sa kanya. At alam niya ang Diyos yung nagbigay at merong gustong ipagawa sa kanya. Alam niyo po, through that, sinuportahan siya ng hari, tinanong ko ano yung mga bagay na kailangan niya. Pero sa loob po niyan, meron po siyang opposition, meron po siyang trials at testing na kinaharap po doon pagdating ng Jerusalem. Pero dahil sa kanya pong pananampalataya sa Panginoon at doon sa vision na binigay sa kanya, nagtagumpay po siya. Pero ibe-breakdown po natin yung ibinigay na vision ng Panginoon kay Nehemiah. And why? Bakit napakahalaga yung vision po na yan ay hindi lamang po ibinigay, bagkus ito po ay ating lalakaran. Sabi nga po mga kapatid, vision is seeing beyond the present to what God wants to accomplish. Kasi sabi nga po, mahirap magkaroon ng vision kasi kailangan ang titignan mo yung mangyayari sa hinaharap, not the present things that is happening right now. Kasi kung ang titignan lang po natin yung nangyayari ngayon, baka hindi na tayo magpatuloy. Malungkot na po tayo agad. Pero kung malayo ang ating pangitain, maganda yung ating tinitignan, patutunguhan, yung mga bagay na nangyayari po ngayon are just a stepping stone to what God will accomplish in the future. Kaya nga sabi dito, number 1, 5 bagay lang po ito mga kapatid, maikli lang po. Vision begins with a burden. Pag meron po pala tayong vision, nagsisimula po daw po ito kasi meron tayong pangitain na nagbibigay po sa atin ng burden. Pero itong burden po na to ay hindi po ito yung parang negative connotation ng burden. So ito po, tulad ng topic natin, God-given vision. Burden na inilagay ng Panginoon sa atin kasi meron po siyang gustong ma-accomplish sa buhay po natin at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Sabi po sa Nehemiah chapter 1, 3-4, They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in the great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gate has been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Nakita po ni Nehemiah yung pangangailangan para sa lugar ng Jerusalem. So parang sa atin, di ba, meron tayong vision and mission sa church. So hindi po yan naandyan lang para tignan. Kailangan po natin makita yung patutunguhan po nung vision po na yon at yung vision na yon ang tutugon doon sa mission. At nakita po ni Nehemiah na ang lugar na yon ay nagbigay po sa kanya ng sorrow, nagmourn po siya. At ang kanyang reaction po doon, Nehemiah wept, fasted, and prayed when he heard about Jerusalem's condition. Dapat ganyan din po tayo mga kapatid. Yung pangitain po natin ay dapat nagkakaroon po ng burden para sa atin. Hindi po siya yung parang lalagpasan na lang natin. Kailangan po, alam niyo po yung kaya nga, lagi sinasabi ni Pastor Tony, dapat po merong puso. Kasi kapag wala yung puso mo doon, di ba, parang wala tayong pake. Wala tayong, hindi siya mahalaga para sa atin. Kasi nga, it is something na dadaanan mo lang. Pero kapag yung puso natin ay naandun, nakita natin yung kalagayan, we will fast and pray. At hindi lang yung pray, may kasama talagang pagluha. Kasi bakit? Yung conditions kasi, alam natin.
alam natin yung kalagayan, alam natin yung nangyayari, and we are concerned about it. Tama po ba? Pag may nangyayaring hindi maganda sa ating kapamilya, naiiyak po tayo. Tama po ba? Hindi naman natin sitwasyon yun, pero sitwasyon nila. Pero it brings us sorrow. Mas matindi po ito, hindi naman po kamag-anak ni Nehemiah, hindi naman kapatid ni Nehemiah, pero people, kumbaga parang community, part of the spiritual family. Pero pag may nangyayaring hindi maganda, yung burden nasa puso niya. A true vision from God starts with a burden in our heart. Kaya nga sabi ko, itong church natin, hindi to magiging ganito kung hindi po nagkaroon ng burden doon sa mga taong ginamit para sa lugar na ito. Hindi rin naman po lumago ang bawat isa kung hindi sa mga leader na ginamit dahil nagkaroon ng burden for the flock and for the members. Tanong po, what is God placing in our heart to change? Kasi alam niyo po, kapag merong burden po sa atin, sa ating puso sa paglilingkod, sa pagsuserve, meron pong kailangang baguhin. At yung iba, kaya hindi po nababurden kasi ayaw pong magbago. Nasanay na po, kumbaga naging complacent. Sabi nga po, there's a lot of danger in complacency. Kasi pag masyado ng complacent, hindi na halos kumikilos, gumagalaw. Kasi sabihin na lang natin, nandyan naman sila. Meron namang iba. Pero ang tanong, tayo po ba willing na magpagamit sa Panginoon? Pangalawa, 5 lang po ito mga kapatid. Vision requires preparation and planning. So hindi pwedeng nakita mo lang, pangitain mo lang, gusto mong yun ang kalabasan, pero wala naman po tayong preparation at planning na ginagawa para ma-achieve yung vision na iyon. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pray lang tayo ng pray. Tama po ba? Ilang beses na po natin narinig ngayong buwan na to. Hindi pwedeng pray ka lang ng pray, kailangan yung prayer mo merong action. Kasi mahirap, pray lang tayo ng pray, tayo na po pala yung inuutusan, ini-speak na gamitin. Pero tayo, hindi, gamitin nyo na lang po yung iba. Palakasin nyo po sila. Bigyan nyo po sila ng blessing. Pero ang tanong, minsan tayo na po pala yung ipine-prepare at ginagamit ng Panginoon. Sabi nga po sa Nehemiah chapter 2, 4-8, Nehemiah prayed, then requested resources from the king. Nanalangin muna po siya. After niyang manalangin, saka po siya humingi. Saka po siya kumilos. Hindi po kumilos muna, after kumilos, saka ipinag-pray. Tama po ba? Kaso madalas ganun po yung nangyayari. Kilos muna, trabaho muna, at pag ginagawa na, saka ipinapasok, Lord, bless mo to. Lord, kumilos ka dito. Pero ang tanong, nag-pray po ba muna bago gumawa, bago humingi? So sabi po dito sa 4-8, the king said to me, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven. Nanalangin po siya. And I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has favored in your sight, let him send me to the city of Judah where my ancestors are buried, so I can rebuild it. 6. Then the king and the queen sitting beside him asked, how long will your journey take, and when will you get back? It pleases the king to send me, so set a time. Napansin niyo po yun. Nanalangin po siya sa Panginoon at nag-respond yung hari sa kanya habang nakikinig yung reyna sa tabi niya. At sabi po doon, I also said to him, if it pleases the king,
I may have letters to the governors of the Trans-Euphrates so that they will provide me a safe conduct until I arrive in Judah. And I have letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to the beams for the gates of the citadel by the temple, and for the city wall, for the resident I will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. Sabi nga po, kahit po sa hari, pwedeng gamitin ng Panginoon bilang instrumento para sa atin. Nakita niyo po bakit hindi lang po siya nag-prepare. May plano po siya, pagpunta niya doon, hindi lang po siya pupunta lamang doon. Ibig sabihin, nung time po na yan, alam niya yung magiging pangangailangan. Kasi yung wall po ng Jerusalem ay na-brought down, yung gates po ay nasunog, tinupok. At syempre, kung pupunta po doon para i-rebuild, hindi naman po tayo pupunta doon sa lugar na yon empty-handed. Kailangan po, we are prepared. So, ganun po yung ginawa po ni Nehemiah. So, hindi lang po siya nag-pray, he also prepared. At nung pupunta po siya doon, he also had a plan. Kaya napakahalaga po ng pagpaplano. Yan man ay sa school, sa trabaho, even sa ministry, kailangan po merong pagpaplano. Vision requires both faith and practical steps. So, kailangan po meron tayong pananampalataya at the same time, meron din po tayong mga hakbangin na kailangang gawin. Bakit practical? Kasi alam niyo po kapag yung steps po is medyo grandoso na po, masyado nang malalaki, minsan hindi na po siya nagagawa. Pero kapag step by step, little by little, may progress, na-achieve po. Tama po ba? God provides the mean when we step out in faith. Sabi nga po, hindi po kikilos ang Panginoon kung walang pananampalataya. At sabi nga po, kung wala po yung pananampalataya, hindi rin naman po siya mapiplease. Kaya po, plan wisely while trusting God's direction. So, kailangan po, mga kapatid, kahit saan po, applicable sa loob at labas ng church, yung pagpaplano po ay napakahalaga while trusting God's direction. Number 3, ayan, maikli lang po ito. Vision faces opposition but requires persistence. Kasi alam niyo po, parang ano lang po yan eh. Naglalakad tayo, humangin, napuwing po tayo. So ano pong gagawin pag napuwing? Kukusutin, mag-aanuhan ng tubig para mawala. Pero kung ayaw po natin, pipikit na lang tayo, no? Tapos iiyak na lang. Pero kailangan po talaga ng persistence. Ibig sabihin, kahit merong sumasalungat, merong hadlang, kailangan pa rin pong magpatuloy. Sa Nehemiah 4, 1-3 at 6-9, so ano na lang po ito, summarize na lang po. The enemies mocked Nehemiah, but he kept building. Kasi nung time na siya po ay dumating na sa Jerusalem, kinausap niya po, pero bago niya kausapin yung mga priest, yung mga leaders yung sa lugar na yon, nagmasid po muna siya sa lugar na yon. Tinignan niya muna ano yung mga kailangan ayusin, ano yung kailangan i-rebuild, bago siya pumunta doon. Kasi sabi nga po doon sa Bible, hindi niya sinabi na siya ay umalis at hindi niya rin sinabi na siya ay nakabalik na. Tapos po nung siya po ay kinausap niya na yung mga tao po doon, ginather niya na yung mga leaders at sinabi niyang i-rebuild natin ito. So minak po siya kasi ang gagamitin para i-rebuild yung wall ay yung mga ancestors, in short, yung mga Israelites, at the same time, which nung time po na yon, they are called slaves.
At sila po yung magre-rebuild ng wall. At habang nire-rebuild nila yung wall, so ang sabi nga po doon sa Bible, gagawin nyo yung wall, pero yung kalaban nyo, pwede kayong atakihin anytime, anywhere. Pero tulad ng nasabi po kanina, hindi pupunta po doon si Nehemiah ng walang preparation at walang planning. Meron po siyang plan. Ang plan niya, habang merong nagbibuild, may nagbabantay. Alam niyo po yun, habang nag-aayos sila, merong nakasukbit na espada at sa kanila doon. Habang rotation po yung kanila pong ginagawa. So para mapansin nila, kahit na binibuild yung wall, meron pa rin mga taong nakaposte para hindi lamang yung builders ang kumikilos at gumagawa. So medyo mahaba po yun. Kaya nga po mga kapatid, expect resistance when following a God-given vision. Actually, ito din po is very much nangyayari po sa buhay po ng mga bagong Kristiyano. Tama po ba? Meron po talagang resistance na nangyayari kapag sila po ay uma-attend na, nakatanggap na sa Panginoon, nagsisimula na, at lalo na pag sinabi niya na Lord, I will follow you. Lord, I will serve you. Minsan diyan dadating, may kokontra, parents, kaibigan, trabaho, boss, mga pagkakataon, natitignan kung ikaw ay magpapatuloy or susuko at titigil na. Tama po ba? Napansin po ba natin yan sa mga sineshare natin? Mapa D group, mapa G group, sinesharean pa lang natin. Di ba ngayon, init. Tapos pag pinalo up mo, ay busy ako eh. May pupuntahan ako eh. May nangyari sa pamilya ko eh. Tama po ba? Sounds family. Sa mga taong nagsisimula pa lang sa Panginoon. Nehemiah prayed and continued working despite opposition. Pansin niyo po, nandun pa yung persistence. Nananalangin pa rin po siya, pero nagpapatuloy pa rin kahit na merong balakid, may humahadlang, merong negative na naririnig, nagpapatuloy pa rin. Stay committed to God's vision even when discouraged. Yan na lang po yung isa sa magandang bagay sa ating pong church na marami po tayo ditong members, marami po tayong leaders dito na hindi po talaga tumitigil sa pag-encourage. Tama po ba? Marami tayong mapapasalamatan, malapit man yan or malayo, na ginagamit ng Panginoon. Minsan, alam niyo po yan, sasabihan, uy, salamat sa message, salamat sa pangangumusta, salamat sa sinend mo, salamat sa time mo. Tama po ba? At tayo nga po, usually, yung nagbe-benefit doon po sa mga taong ginagamit ng Panginoon. Number 4, ito po, parang same lang na po. Vision inspires other to action. So kapag meron kang magandang pangitain, meron kang magandang vision, meron kang hinaharap na maganda, at tinatayuan mo yan, nilalakaran mo yan, nai-inspire po yung iba na sumunod at umaksyon. Nehemiah chapter 2, 17 to 18. The people said, let us rise up and build. Sa pamumuno po ni Nehemiah, sa kanya pong ginawa, sa kanya pong ipinakita, sa kanyang preparation, sa kanyang planning, sa kanyang pakikipag-usap sa mga leaders doon, yung mga tao po na mismo ang nagsabi, let us rise up and build. Ang leaders na andyan to lead. Pero yung mga tao, pag sila po ay na-inspire, sila po mismo ang magsasabi na, tara na, simulan na po natin. Nehemiah chapter 2, 17 to 18, Then I said to them, you see, the trouble we are in Jerusalem lies in ruins, and the gate has been burned with fire. Come,
let us build the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God on me. And the king had said to me, and they replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Alam niyo po yun, kapag ang Panginoon po ay nasa atin at yung ating hangarin po is para po sa kalaguan ng ating church at ng ating members, mga kapatid. Nakita niyo po yan, nakita po nila, nag-start nga po sa kanila, yung burden from the leader, napasa po doon sa member, parang kay Nehemiah and to the people of Israel and Jerusalem. Nakita po nila yung burden, nakita po nila yung need. Kaya po sila ay na-inspire. Kasi para sa kanila din naman po yung vision na ibinigay ng Panginoon. A clear vision unites and motivates people. Kapag clear, kapag maayos, straightforward, hindi magulo, hindi iba-iba, hindi nagbabago, nabubuo at namomotivate po yung bawat isa. Nehemiah's leadership encourage collective action. Kasi kung mapapansin niyo po doon sa kanyang preparation, sa kanyang planning, kung mababasa po natin yung chapters 3-4, makikita niyo po doon, bawat pamilya, bawat angkan, merong kanya-kanyang nakatoka. Bawat lugar, bawat time, umaga, gabi, meron pong clan, pamilya-pamilya na nilulugaran. So parang sa atin, parang mga D group, parang G group, and yung mga churches po natin, kapag maayos po yung ating vision, it unites and motivate people and encourage a collective action. Kaya nga po mahalaga po ito na sa mga D-group po natin, na-share po natin yung vision and lead others towards God's purpose. So yung nasabi nga po natin na pag dumating yung time, hindi naman po talaga imposible na maging dalawa po yung service natin dito. Kasi sa isang service pa lang, papalagay natin kaya po is 150, medyo masikip na. So, syempre, to accommodate, pwede namang hatiin. Tama po ba? And lastly, but not the least, vision leads to fulfillment of God's plan. So, yun po talaga ang ibinigay sa kanya ng Panginoon kay Nehemiah. Ibinigay sa kanya yung pangitain na yun, ibinigay sa kanya yung burden po na yun para pagdating po ng time, mafulfill hindi lang po yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay, pero yung plano ng Panginoon para sa kanyang bayan. Sabi nga po dito, Nehemiah chapter 6:15 to 16, the wall was finished in 52 days. Lahat ng wall na paikot sa Jerusalem. Kung titignan po natin kung gaano siya kalaki, actually, hindi lang po dapat 52 days. Halos 2 buwan lang. Pero ang kanila pong pagtatrabaho ay day and night. So, yung wall na dapat matatapos ng, palagay natin, a year, natapos lang po ng 52 days. With the threat na naandoon po yung opposition na pwede silang atakihin at any time, anywhere. Pero sabi nga po dito, so the wall was completed in the 25th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their confidence because they realized that this work has been done with the help of our God. Ibig sabihin, yung kanila pong purpose, yung nag-lead po sa kanila ay hindi po personal gain,
Hindi po para sa sarili lamang nila. Ang nilakaran po nila is yung pinapagawa ng Panginoon at nakita po ng enemies nila. Kaya hindi na nila talaga naatake kasi nakita nila yung Panginoon ang kumilos at tumulong sa Jerusalem. Despite opposition, Nehemiah's vision became reality. Kahit maraming nagsasabing hindi natin kaya, pero kung yun po yung inilagay ng Lord para sa atin, mangyayari po yan in God's time, in God's way, in God's provision. The enemies recognize God's hand in the work. Makikita po yung coverance, yung protection, yung provision ng kalaban, nakikita niya at hindi niya kayang talunin yung ginagawa ng Panginoon. Trust God to complete the vision He has given to us. Kung nakita na po natin yung vision at nabiburden po tayo, pray. After we pray, plan. After we plan, we have to be persistent kasi meron pong o-oppose na kalaban sa atin. In conclusion, sabi sa inyo, maikli lang po ito mga kapatid. At sabi ko nga, ngayon na lang po ulit ako nakagawa po ulit ng ng quote. A God-given vision begins with a burden that requires preparation, and the key is persistent, that inspires others and lead them to fulfillment. Yung vision na binigay sa atin ng Panginoon ay magbibigay po sa atin ng burden. Hanggat hindi yan nangyayari, hanggat hindi yan natutupad, nasa atin pa rin yan. Pero, syempre, to achieve that vision, it requires preparation. At syempre, hindi lang po dapat preparation. Kailangan din po, meron po tayong persistence. Papatuloy tayo despite negativity, despite merong nag-o-oppose, despite the discouragement. Di ba? That inspires others. Bakit nakaka-inspire? Di ba? Parang testimony lang dito sa unahan. Testimony lang sa mga D groups. Anong pinagpapasalamat? Yung pinagdaan ng problema na napagtagumpayan sa pamamagitan ni Lord. And lead others to fulfillment. Nagkakaroon po ng joy, hindi lang dun sa members, hindi lang po dun sa people, bagkus na-fulfill din po yung vision na binigay ng Panginoon. Amen po ba? Ayun po mga kapatid, at nawa sa maikling topic po natin sa gabing ito, ang dami na po, siguro naman po, nagrema na po sa atin itong topic ng vision. At magkakaroon na po ng conclusion si Pastor Abel sa Sunday. Ayan. Talagang isang malaking tuldok na ang ibibigay po ni Nanay Saibs for that vision na hindi lamang po manatiling vision but call us into action. Kaya yun po mga kapatid, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit, patuloy ka po naming pinapupurihan as we glorify your name, Lord God. Salamat sa inyo pong salita na aming napakinggan. Salamat po sa inyo pong mensahe. Hindi lang po sa araw na ito, sa mga nakaraang midweeks, sa mga D-groups po namin, sa mga Sunday worship service na amin pong napakinggan. Lord, maraming salamat at hindi po ito mawala sa aming puso, bagkus maging burden po sa amin. Itong vision na ito, at the same time, maging burden din po sa amin yung kalagayan din po ng aming church. And also, maging burden din po sa amin yung spiritual condition din po ng aming mga flock, ng aming mga D groups, G groups,
at ganoon din po yung mga taong nililid po namin papunta po sa inyo, Panginoon. Lord, ang bawat isa ay aking pong ipinapanalangin na ang patuloy na proteksyon, provision, blessing, at Lord, yung wisdom at knowledge, and yung burden, Panginoon, ay ma-instill po sa aming puso, at ito po ay magresulta sa action. Lord, alam po namin, malapit na inyong pong pagbabalik. Ang aming prayer, na abutan niyo po kami na naglilingkod po ng tapat. Walking that God-given vision that you give our church, our leaders, and our members, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy na kami po inyo pong pagkalooban ng maayos na kapahingahan at ganoon din po ng proteksyon sa aming pag-uwi. Panginoon, niluluwalhati ka namin, pinapasalamatan. Ito lang po ang aming sinasama at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. Ayun po, salamat po Pastor Archie, God's given vision. So mapalad po tayo kasi through that vision, so tinutulungan tayo ng Lord na lalo doon sa mga sa mga pastors, leaders natin, na yung vision na yan, hindi magkakaroon ng fulfillment kung isa lang. So yun po, dahil sa grasya ng Panginoon, yung vision na binibigay niya sa bawat sa atin, lalo higit sa church, yung magamit ang bawat isa to proclaim the gospel na binigay ng Panginoon. At yun po, by Sunday po, meron po tayong Bible study ng couples, worship, at meron pang Saturday, worship night, meron po. So, yun po sa mga, okay, so yun po, yung pong worship night. So, yun po, Saturday and Sunday po, couples Bible study, at tayo po ay potluck. So, yun po. Ayun, sige po, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay muling tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay muling manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa presence mo, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isang naririto. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor, O God, na ginamit mo upang patuloy, Lord God, na ang mensahe mo ay maiparating sa bawat isa, O God. Tunay nga po, Lord, na napakapalad namin, Panginoon, dahil ikaw po, O Diyos, ang nagbibigay ng vision to proclaim your gospel, Panginoon, through our pastors, leaders, and members, O God, for this church, O God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto. Dalangin po namin sa aming pansamantalang paghiwalay, ang pag-ingat, proteksyon, ay pagkaloob mo sa bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya na aming nire-represent, pagpalain po ang mga estudyante na ngayon po ay malapit ng matapos ang school year. Salamat po, O God, sa mga napagtagumpayang activities, even sa mga nagwo-work. Salamat, Lord, sa strength na binibigay mo sa bawat isa, O God. Maraming salamat po, O God. Tunay nga po, Lord God, na nasa iyo ang lahat ng mga papasasalamat, O God, dahil sa iyo, O God, nagkakaroon kami, Panginoon, ng puso, Lord God, na patuloy na sumunod sa iyo, O God. Kaya maraming salamat po at sa aming paghiwalay, amin pong patuloy, Lord, na dinadalangin ng protection sa bawat isa, sa aming paghiwahiwalay, Lord. Dalangin po namin ang pag-iingat, Panginoon, at sa nalalabing oras ng gabing ito, we pray, Lord, maayos na kapahingahan sa bawat isa, sa magdamag na aming pamamahinga, we pray, Lord God, na nandoon lagi ang protection mo, at pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito, at susunod na umaga, Lord, kung loobin mo na kami ay muli magkasama-sama, at sa susunod na gawain for this week, patuloy na ito po ay ine-entrust namin sa iyo, O God. Kaya maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. God bless po.